Itinanggi ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang mga paratang na nanghuhoard o nag-iimbak di mano sila ng relief goods na para dapat sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Hindi rin daw totoong inimbestigahan ng United Nations ang relief program ng ahensya. May report si Cara David. Naging laman kamakailan ng ilang pahayagan ng stadium na ito sa Maynila. Sa mga ulat, sinabing dito umano itinatago ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bulto-bultong relief goods mula sa ibang bansa. Pinabulaanan ito ng ahensya. Andito ako ngayon sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Maynila. Isa ito doon sa mga receiving centers ng DSWD para sa mga relief goods. Makikita ninyo ang taas nitong pile ng mga relief goods dito. Ayon sa DSWD, hindi pa daw kasi agad na maipamimigay itong mga ito dahil hindi pa siya nasusort out. Puro mga old clothes ito, tapos mga non-food items na kailangan isa-isahin mo at ilagay sa separate na family packs bago mo ipamigay doon sa mga nasa lantang lugar. Dito naman sa area na ito, puro tubig ito. These are all potable water. At dahil boxes nga, pag dumating dito sa receiving area yung mga tubig, kailangan din i-sort out pa sila isa-isa. Dito sa area na ito, itong pader na ito, dito naman iniimbak lahat ng mga donations mula sa mga foreign countries. Yung karamihan ng mga nandito ngayon galing sa Bangladesh kasi kararating lang nito. At katulad ng ibang mga items, hindi pa ito pwedeng ipamigay lahat ng isang ganito kasi nga bulk yung donation na dumarating. Kailangan hiwa-hiwalayin sila, dalhin sila sa iba't ibang repacking centers ng DSWD pagkatapos saka siya ipamimigay sa lahat ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Si DSWD Secretary Dinky Soliman pinabulaanan din ng mga balitang iligal na ibinebenta sa Pilipinas ang food packs galing United Kingdom. Imposible raw itong mangyari dahil non-food items daw ang donasyon ng mga Briton. Wala pong pagkain na pumasok mula sa United Kingdom. Hindi po yun totoo na may binebenta from United Kingdom ng mga meals ready to eat. At lahat po sila ay consigned except for one item or one goods on shelter box na binigay po sa DSWD. Everything else was given to these organizations. Ang mga kumakalat namang ready-to-eat meals na may tatak ng US Department of Defense, hindi raw donasyon ng Amerika para sa mga biktima ng bagyo. Umiikot na raw ito sa merkado bago pa man ang bagyo. Hindi rin daw totoong iniimbestigahan ng United Nations ang relief program ng ahensya. Valerie Amos was quoted to have said, there is a concern na that we have not reached the far-flung villages. I picked it up in media. So sabi ko, that was not your report. Mainit sa mata ng publiko ang anumang aligasyon ng anomalya sa relief operations para sa mga biktima ng bagyo. Kailangan pa kasi ng tulong ng ating mga kababayan. Gaya na lang ng mangingisdang si Mang Perfecto. Nawalan kasi siya ng kabuhayan matapos tangayin ng storm surge ang bangka niya noong kasagsagan ng bagyo. Nasira pa ang kanilang bahay at may sakit pa ang kanyang ama. Kasi mahirap. Gusto niyong may balik yung kabuhayan niyo? Dati. Pwede. Dati balik sa buhay namin. Kasi ang munang bubuhayan, pandagat. Pero ngayon? Wala. Ayon kay Mayor Edgar Boco, sapat ang pagkain nila pero hanggang Enero na lang daw ito. Hindi pa nila lubusang maisip kung paanong magsisimulang muli. Pinakamalaking problema namin dito, yung livelihood namin. So mayroon kaming tatlong pinaka-main livelihood, yung pangingisda, kupra at saka palay. Yung kupra, magtatanim kami, may programa yung PCA, pero mahabang panahon, 7 to 10 years yung bubunuin mo para makakuha ka ng kopra. Ang iba pang bayan umaapila rin ng dagdag na tulong. Kasi pag tumatanggap lang kami, pag mayroon dumadating dito yun. Hindi naman namin alam kung kailan namin dadalhin dito nila yun. Nakakatanggap lang kami pag mayroon nilang dinadala dito. Cara David, GMA News.